Humarap na sa oral arguments ng Korte Suprema ang COMELEC para igiit na kapos na sila sa oras para ipatupad ang utos ng Korte na maglabas ng voter's receipt ang vote counting machine sa araw ng botohan. May ulat on the spot si Lia Manialac del Castillo. Lia? Connie, kung susundin daw ng COMELEC ang utos ng Korte Suprema imprenta ng resibo, hindi May 9 kundi May 23 ang magiging eleksyon. Dalawang vote counting machines o VCM ang bitbit ng COMELEC sa oral argument sa Korte Suprema na nagsimula nga kaninang umaga. Ipinakita nila ang proseso sa makinang hindi nagpiprint ng resibo at makinang nakakapag-print ng resibo. Wala pang isang minuto nakapag-print na ng resibo ang parehong makina. Walang paper jam. Pero sabi ng COMELEC, kapag umabot sa 200 ang na-print na resibo ng makina at naubos ang rolyo o nag-paper jam, otomatikong namamatay ang makina at aabutin daw ng 15 minuto para mag-restart ito. Kaya ang eleksyon na dating 8 oras lang, posible raw umabot ng hanggang 20 oras. Ang pinakitang makina ng COMELEC na nakapag-print ng resibo, hindi raw kinailangan palitan o rebisahin ang source code. Kaya tanong ng Korte Suprema, kung pwede naman palang gawin ito, kakayanin bang mag-eleksyon sa May 9? Sabi ng COMELEC, oo, pero ang ipiprint daw na resibo, walang mga security feature tulad ng ballot ID, precinct number at hash code. Ayon sa COMELEC, ideally, para may mga security feature ang resibo, kailangan daw rebisahin ang source code. Kung gagawin ito, aabutin ng 10 araw ang pagre-rebisa at susumahin sa May 23 na ang magiging eleksyon sa dami ng kailangan gawin at ayusin pa ng COMELEC. Pero tanong ng Korte Suprema, sinabi ba nila sa kanilang utos na dapat may security feature ang resibong ipiprint? Sagot ng COMELEC, wala naman. Kung wala nga raw security features, kaya nilang mag-eleksyon sa May 9 at mag-print ng resibo. Pero ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, masyadong risky ito para sa kanila at hindi nila matitiyak na magiging credible ang eleksyon. Kahit daw ang Smartmatic sumulat na sa COMELEC na babawiin ito ang mga warranties nila sakaling magkaroon ng failure of elections dahil dito. Pero tanong ng Supreme Court kung iutos ba nilang wag rebisahin ang source code at reconfigure lang ang mga CF cards para makapag-print ng resibo, kaya ba nilang gawin ito kahit mamaya? Ang sagot ng COMELEC, oo, at aabutin daw ito ng 7 araw. Tanong pa ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, kaya ba ng mga makina na tumagal ng mahigit 12 oras ang botohan? Ayon sa Smartmatic, walang limitasyon sa kakayanan ng mga makina at may external battery naman daw. Pero sa mga lugar na walang kuryente, hanggang 14 hours lang ang kaya ng baterya. Sabi ng COMELEC, sa mga lugar na walang kuryente at sakaling tumagal nga ang eleksyon at hindi kayanin ng battery, ang mga BEI na ang magsusubo ng mga balota sa makina sa lugar na may kuryente. Ayon kay Sereno, mukhang ang problema lang ng COMELEC sa ngayon ay ang dagdag na oras sa pagpiprint ng resibo. Kaya tanong niya, wala bang pasensya ang mga Pilipino kung abutin ng matagal ang botohan? Ayon sa isang eksperto na humarap din sa Supreme Court, nasa 30% lang ng mga botante ang posibleng umabot ng hanggang 20 oras ang eleksyon. Sa ngayon po, nagpapatuloy pa rin ang oral arguments at si Chief Justice Maria Reno pa rin ang nagtatanong sa mga representative na naririto. Connie? Maraming salamat, Lia Manialac del Castillo.